Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger at ang inyong pampatulog na boses. Meron po kasi nagsabi niyan sa comment. Nakakatulog daw sila sa aking boses. Ay salamat naman at nakakatulog kayo. Ang pag-uusapan po natin mga kababayan ay itatouch po natin itong nangyayari dyan sa Kongreso na confidential fund, yung pinag-aawayan ng magkabilang grupo, no? At kay senator na naman, Congressman Erwin Tulfo at sa inyong BP, no? Bago po tayo magsimula, flex ko lang po yung Haya Nature Resort. For more details, punta lang po kayo sa kanilang Facebook page at magpapasalamat po tayo sa lahat ng ating channel members, sa ating mga kasama sa video premieres at sa mga nagpi-play ng ating video. Maraming salamat po and may God bless you all. So unahin natin itong isang member ng PDP Laban, ang kanilang Secretary General, na nag-quit po, niliban ang kanilang party. Over what? Yan. Melvin Matibag chooses Laguna Solon wife over PDP Laban on confidential fund issues, leaves Duterte party. Si Attorney Melvin Matibag po ay ang Secretary General ng Partido, Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan. So sabi niya, basahin na lang natin yung dito, yung statement niya, yung sinasabi niya bakit siya nag-quit. Kasi sa title alam niyo na no? My personal position on the issue on confidential funds appear to have been misinterpreted as being opposed to the views of the party chairman. No? Further, I will not be part of a political party that will run against the institution where my wife belongs. Thus, to avoid further intrigue and confusion for the interest of the party, I am resigning as Secretary General of and as a member of PDP Laban. No? Ayan po. So sabi niya, para mawala na lang itong intriga and pagkalito, no, re-resign na po ako at also hindi siya magiging member ng political party that will run against the institution kung saan nandoon ang kanyang asawa na si Laguna First Representative Maria Rene Ann Lourdes Matibag. Representante po ang kanyang asawa. So siyempre, mas pipiliin niya ang asawa niya. Mas matagal niyang nakasama yan. Ina ng mga anak niya, for better or for worse, a happy wife means a happy life. Yun lang po ang masasabi ko dyan. Kudos po sa inyo, Attorney Melvin Matibag, at talagang kayo po ay may prinsipyo. Hindi nyo inisip yung perks na maaring makuha nyo as Secretary General ng isang partido, but you chooses your loving wife. Saludo po ako sa inyo, sir. No? Doon po ako sumasaludo sa kanya. That he chooses his wife over the perks of being a Secretary General, and malay nyo, maging malakas ulit sila, ruling party ulit sila, di same man, dadaming perks yan. Pero I choose my wife. Yun ang talagang an everlasting love. Not many people find it, but when they do, di ba? Yung ang gandang kanta niyan. Ito pa po, sa Abante naman, 1.23 billion confidential fund realignment, umani ng suporta sa mga Mindanao Solon. Uy, mga taga Mindanao na to si Duterte taga Mindanao. Aba, mukhang may kumakalas na, no? Ito po. Ayong kina Davao del Sur Lone District Representative John Tracy Cagas at Misamis Oriental Representative Christian S. Unabia, malinaw na may kapangyarihan ng Kamara de Representantes na baguhin ang panukalang budget para maging maayon ito sa pangangailangan ng bansa. Punto ni Cagas, hindi na bago ang ginagawang paglipat ng pondo ng Kamara at paulit-ulit umano itong nangyayari taon-taon. Ayan. Yun naman pala, pinapaliwanag lang nila. Pero, hindi rin naman may iwasan na may magalit sa inyo. Tanong nga dyan, bakit ngayon lang daw taon na ito ginawa ninyo? Bakit hindi nung last year budget? No? Not the same amount din ang binigay ninyo. Siguro, isa sa mga explanation because of the immediate needs. Merong mga bagay na biglang may nag-surface, so dapat maging flexible ka. Yun lang yon. Di ba? Iginiit naman ni Unabia na walang ginawang illegal ang Kamara nang ilipat nito ang confidential funds ng ilang ahensya
tungo sa mga national security agency, lalo na at mayroong tensyon sa West Philippine Sea. O, alam ko na po yan. Di ba? O, dalawa sila eh. No? Si Davao del Sur at Misamis Oriental. O, ayan na po, nako, delikado na to. Mukhang marami ng marami ng bye-bye love. Bye-bye happiness. Hello loneliness. I think I'm gonna die. Sorry naman. Di po ba? Oh, ito. Sa politiko. Ito po ang sabi ni Dan Hernandez, no? Naalala niyo tong si Dan Hernandez, yung sa ABS-CBN. Doon ko to nakita eh. Oy, meron pa lang ganitong ano sabi niya? Politiko. Work comes first. House won't be distracted by political noise. Ang galing naman nitong si Hernandez. The House of Representatives under the leadership of Speaker Martin Romualdez remains dedicated to its duties and won't be distracted by the political noise surrounding the issue of confidential funds. Oo nga, no? Bakit yung iba salita sa confidential funds? Eh yung nanghihingi, hindi na nagsasalita. Ano yun, mga spokespersons niya? Naging spokesperson na pala yung dating Pangulong Duterte, no? Saka si Harry Roque, yung iba pa nila mga kasamaan dyan sa nation building, at yung iba pa na pro-China, no? Mukhang nilalayo yung issue sa West Philippine Sea, panayang ngayon audit na lang. Mamaya may sasabihin tayo doon sa sinasabi nilang resolution. O, di ba, nanlalaki yung mata ko? Pati yung mata ko, tinitignan na ngayon. Mamaya sasabihin, oy, yung dila mo. Ano naman yung dila mo? Pangkain ng belat, di ba? Sino ba yung channel na yung puntahan nyo po yun, yung nag-e-explain about sa belat. Di ba, Ai-Chang? Yari na naman si Ai-Chang. Oy, Mami B, ikaw Ikaw simple ka lang dyan Si Mami B, di ko nakikita yan sa aking sa aking video premiere. Pero active po yan sa live si Mami B. Mabait po yan. Mabait. The House of Representatives is resolute in its determination to serve the Filipino people. We will not be deterred by distraction or intimidation. We recognize our responsibility to the nation, and we will continue to work diligently regardless of the circumstances. Our commitment to the people is unwavering. We are here to serve, and our duty to the nation remains paramount. We will not allow political noise to divert our attention from the work that needs to be done. Correct. Ngayon, yung mga nagsasabi sabi ni Pangulong Duterte na gamitin niya ang COA para i-audit sila, gamitin ng pulis at militar, alay. Bakit po Teka muna, mali ba interpretation ko na gamitin ng pulis at militar para mag-audit? O baka may mga auditors naman doon? Di po ba? O sila ang magre-request ng audit? Bakit? Siyempre, mga citizen din yan, taxpayer. Bakit? Pwede namang normal. Pwedeng ikaw na lang, Pangulong Duterte, di ba? Ba't mo gagamitin yung militar at pulis? Ang iisipin na ng ibang tao dyan, ay naku putik, nag-aingganyo ng kudita. Di ba? Misconception na yon. Kasi ikaw ang nagbibigay na paramount to ever thinking na, bakit gagamitin pang militar at police? Pwede namang ikaw na. No, kaya si Kibuloy, yayain mo siya, dalawa tayo, punta tayo sa COA, mag-file tayo ng ganito, request tayo, o di kaya demanda natin sila sa ombudsman. Pwede naman po di ba? Yung Makabayan Black nga yung mga Bayan Muna, Akbayan, whatever, sila Renato Reyes, sila Colmenares, si Sarate, nagpa-file ng kaso sa korte. Ba't nyo na rin gawin dyan? Diba? I-compel nyo yung COA na again, i-audit again. Kung ano man yung taon na gusto nyong ipa-audit. Bigyan nyo ng maraming trabaho yung mga auditors doon. Para hindi na tayo umusad ng bansa. Sige, mag-backtrack na lang tayo sa history. Ganun. Kaya ang iniisip kasi ng tao, pasensya naman sa mga Duterte natics dyan. Na corrupt ang Congress. Well, di natin masasabing they are perfect. No one is perfect. No government is perfect.
Pero kung yun naman pala, yung mga nginangak-ngak nyo, sa akin lang ito ha, I'm not accusing of anything na may falsification. Tawag ba ganun? Yung mga nalustay na pera, hindi na nagamit sa tama, nakurap, ganun. Kung alam nyo naman pala ganun kalakaran, yung may sinasabi kayong resolution, whatever, hupla, blue, ganun, di sana nung time ninyo, pinabago nyo yan. Sino ba yung nakaupo dyan na speaker dati? Kakampi mo? Di ba nga nag-away pa nga yan? Sila yung naghati? Di sana sabi nyo, tanggalin nyo na yung resolution na yun. Matagal na yun. Ako na presidente. Gawa kayo ng paraan na wag nang ganitong certification o whatever. Walang resibo, whatever. Hindi pwede yun. Corruption yun. Dapat ginawa nyo na yun. Saka lang lumabas ito nung, alam nyo na, di ba? Na-realign. Hindi na pagbigyan. Saka nyo ilalabas yung baho. Ibig sabihin, isa rin kayo na nang spoiled. Kasangkapan din kayo kung may ginawa man silang mali. Dapat din kayong kasuhan. Kasi, kayo, sabit kayo Di ba? Di ba? Ayun lang iisipin ko. Puro kayo batuhan ng putik meron din pala kayong pagkakamali. Di sana kung nagbato kayo, sabi nga di ba, yung walang kasalanan, siya ang unang bumato sa babaeng yan. Walang bumato. So, ibig sabihin, lahat sila may kasalanan. Even the smallest one. Alam nila yon. So, ibig sabihin, kayo pala dyan na bumabato, na may kasalanan, may kagaguhan ng Congress, ay wala rin kayong kasalanan? Na malinis ba kayo? Kasi ang nangyayari, kaya nung nilalabas yan, kaya kayo nagngangat-ngak, kasi nga, yung unika iha ninyo, na yan, sasabihin ko na sa inyo, ako naaasar kasi ako no? Pasensya naman kayo sa wordings ko, naaasar talaga ako. Sinabi niya na nga, I will leave it to the discretion of the Congress kung bibigyan ako o wala. Bakit kayo nagngangat-ngak on behalf of her? Di ba? Sana tumigil na lang kayo, no? Marami namang paraan para, ewan ko, kung maintindihan. Nung time ninyo, hindi nyo inayos. Tapos ngayon, napaghahalata lang po. Ako sa akin, napaghahalata lang. Di ba? Ayun po ang sabi ni Representative Dan Hernandez ba to? Fernandez po. Dan Fernandez. Sorry naman po. Okay, ito pa isa. Isa ring mambabatas may sinabi tungkol kay Martin Romualdez. Bicol Saro Party List. Louds Romualdez. Action-oriented leadership and without sidelining anyone. Ganyan. Sasabihin naman ninyo, wala, syempre, speaker yan no? Kinakailangan nila ng pondo. Kailangan ng kampihan niya, alam palang nila yung speaker, di na aprobahan yung kanilang mga requests, di ba? Kailangan ko ng ganitong pondo, kailangan ko ng pera sa DPWH. Di ba? Tama ba magalong? Hello, DPWH. Di ba? Kung kalabanin mo si Martin, siya speaker, daming atchuchuchus eklabus niyan dyan sa Congress. Huwag niyong bigyan yan, ha? Si Tokis, huwag niyong bigyan ng pera yan. Binabatikos ako, tinitira ako Huwag niyong bigyan ng pera, bahala siya. Di ba? Huwag niyong ibigay yung kanyang 14-month pay, ha? Malapit na po yun sa December. Beka naman, Martin, bentang-benta ka na sa akin. Sasabihin nila, bayaran ni Martin yan si Tokis. Sana nga po, para nakabili na ako ng Tesla dito, di ba, Aichang? Hanggang ngayon, wala pa rin akong Tesla, Aichang sweet, nasaan na? Di ba? Si RN2 cents, wala nga nagbabayad Wala nga sahod sa YouTube, mga kababayan. Tapos, babatikusin ka pa ng mga Duterte natics, mga diehard dayok-dok dilawan. Mga dayok-dok dilawan supporter ng Siopaw. Tapos si Martin po, tingnan nyo, pangiti-ngiti lang si Martin sa akin. Sabi niya, okay, Tokis, just keep doing what you're doing. No, good to me. And I'm just gonna pray for you. In kind lang pala ang putik. Ano ang sabi niya kay speaker, itong si Bicol Sari Party List? No, sino ba tong party list na ito?
si Representative Brian Raymond Yansuam. Ay nako, wag kang magkiss-asing. Masama po yan. O eto, di ba? Tingnan nyo ha. O, di ba? Martin Duterte. Saan tayo? Nasa gitna tayo, di ba? Pinagbigyan natin si Duterte. O pinagbigyan natin si Martin. O di ba? Speaker Speaker. Di ba? Representative Yansuan, bawal lang kiss-asing ha. Bawal lang. Baka naman napakalaking straw ang gamit mo diyan, malaki ang butas. Ano sabi ni Yansuan? Speaker Romualdez has demonstrated how inclusive and action-oriented leadership, along with a high degree of professionalism, can result in record accomplishment for the House of the People. Oh, really? Is that true? Under his stewardship, the House was able to attain 100% approval of the bills under the common legislative agenda and of the 19th Congress way ahead of schedule. He was able to accomplish this remarkable feat without sidelining anyone. He listened and valued the inputs of every lawmaker. Ayun naman pala, kasama pala dyan yung mga nakamiting niya eh. No, yung mga nakamiting ng Makabayang Block. Naasar ang mga Duterte natics. Ayun naman pala, very inclusive si Speaker eh. Ako ba kasama dyan? Di ba sinabi yung inclusive eh? Ano pag sinabi yung inclusive? Lahat kasama. Oh. And action-oriented Speaker, alam na this. December na. Whenever I see boys and girls hanging lanterns on the streets, Santa Claus is... Ay, ang laking Santa Claus nito, Speaker. Nako, I'm just a phone call away. Call me. Parang 90 to 10. Call me, baby. Ay, nako, yung fake tawa natin, baka mabiyatiko sa naman tayo. Diba? Sabi niya ito, pinakinggan niya ang lahat ng panig at nirirespeto ang kanilang mga inputs at opinyon. Kaya naman umani siya ng mataas na respeto mula sa bawat mambabatas. Ay, ganun naman pala. Palakpakan. Palakpakan. No, pero tinitira pa naman siya. Tinitira naman siya ni Duterte. Labas mo daw ang libro, Martin. Labas mo na yung black book mo dyan. Parang Korean telenovela lang. May black book. Panood nyo yun? Blacklist. Nasa Netflix na po, Blacklist. Martin, I am just a phone call away. What's your number, dude? Email me. Or send me a PM on my messenger. Tokis ni Pidol. Di ba? Martin, yung pala si Ricky Martin pala yung nag-message sa akin. Ano ba yung kanta ni Ricky Martin? Anak ng show po, Ricky Martin. Hindi si Ricky Martin, si Martin Romualdez. Anak ng show po naman, no? Kong, Happy New Year. Baka naman may pasabog ka dyan. Ano? Ay, ito po, ito matibay, matindi to. Nagpapamater, mukhang nag-iingay to, mukhang may balak to sa 2025. News sa Abante, walang legal na korupsyon kahit sa Kongreso. Uy, may dumidepensa, hindi to congressman. Sino nagsabi niyan? Ping Lacson. Itinanggi ni dating Senador Pampilo Ping Lacson na may legalized corruption sa Kongreso sa pamamagitan ng concurrent resolution. Ito nga po yung inangaw-ngaw nung si Boy Girl, si Harry Roque at kung sino-sino pa. Ginawa ni Lacson ng pahayag dahil sa lumabas sa social media na siya ang nagligalisa ng korupsyon sa mamamagitan ng concurrent resolution number 10. Oy, nako, nadamay naman pala ang pangalan niya. Quote, "There is no such things as legalized corruption, much less one with my involvement, as claimed by some sectors who are either misinformed or seeking to disinform." Oh, both. Oh, both po, pareho, no? Ipinaliwanag ni Lacson na naatasan siyang magsampa noon ng concurrent resolution number 10 na siyang naghigpit sa paggamit ng pondo dahil kailangan pang magsumite ng resibo sa likwidasyon. Bago ito, ang mga mambabatas ay pinapayagan na mag-liquidate ng pondo
sa pamamagitan ng sertifikasyon mula noong magbukas ang Kongreso noong 1987. O, sino nagsimula noon? Si Cory Kong. Ito na ang sabi niya. Concurrent Resolution Number 10, adopted in 2011, takes into account members of Congress extending immediate response and assistance to constituents outside of legislative work such as medical assistance, but it is not inconsistent with Article 9-D Section 2(1) of the 1987 Constitution, where nothing can prevent the Commission on Audit from exercising its post-audit function. O wala naman pala nagpre-prevent sa COA na mag-post-audit. Di po ba? So pwede mag-audit ulit. Kung gusto ng COA. Trabaho ng COA. O, anong ginangaw-ngaw nyo dyan? Idinagdag pa ng dating senador na gamat pinapayagan sa concurrent resolution ang certification, ito yung isang ininangaw-ngaw nila. Pwede nang gumastos, certification lang eh. Wala nang audit. Ayan o, anong sinabi dito ni Lacson o? So ibig sabihin, kumbaga binabaliwala ng COA ang nakasaad sa Constitution na wag nang i-audit yan. Ayan o, sinabi niya o. Ang sertifikasyon ng mga mambabata sa pinaggamitan ng pondo ng kanilang opisina, hindi naman sila exempted sa liquidation na may resibo at iba pang dokumento, lalo na sa pagbusisi ng Commission on Audit. O ayan ang nirereklamo nyo. Even though may certification, pero kailangan mo pa rin magpakita ng liquidation na may resibo. Ngayon, kung hindi tanungin niya ng COA, it's the COA's fault. Kung hindi magsumite ang congressman o mambabatas, it's their fault. They should be investigated or audited. Ayan. Yan ang kulang na pinapaliwanag sa inyo nung mga nagpapalabas itong concurrent resolution number 10 without you fully understanding the content of that resolution. O ito na mismo nagpaliwanag nung sinasabi ninyong siya ang naatasang magpalabas, gumawa ng resolution na ito. Puro kayo certification. Hindi naman pala sila exempted sa liquidation na may resibo. Kinakailangan pa rin may resibo at i-report yan sa ledger. Ngayon, kung talagang gusto nyo to, mahusay kayo, at kayo ay mga auditors, mga CPA kayo, yan, tulungan nyo ang COA na i-audit lahat ang congressman simula nung 2011. Nung inadapt yung concurrent resolution number 10. Yan lang po ang masasabi ko dyan. Yan, pinaliwanag ni Lacson. Walang legalized corruption. Paano mo nga naman ililegalize ang corruption? How do you legalize corruption? Corruption is corruption. Illegal nga yan. Quote, for the record, throughout my years in public service, I have always been consistent in complying with all the existing COA regulations, much more with the required submission of liquidation instrument when I was in the Senate. Thus, when the COA first conducted a special audit of Congress, I was the first one who submitted the receipts and related documents. Ayun. At alam nyo ba na kumasa nga itong House of Representatives sa hamon ni Pangulong Duterte na i-audit sila? Di po ba? Sabi mo kay Martin, buksan ang libro. Buksan, sabi nga nung Secretary General ng House. Buksan. Ano pa? Ano pa ibabato ninyo? Lahat na lang, pati yung si Boygler, lahat na lang ng mga representante gusto niya ipa-audit. Ang maganda, patawag niya si Boygler. Saka yung si Harry Roque. Patawag niyo sa Kongreso. Di po ba? Kakaasar, mga kababayan, wala na lang maitapik. Bakit di nyo bigyan pansin yung sa West Philippine Sea? Oo nga pala. Mga ano pala kayo, barker ng China. Eto po, may gusto pong gawin Senator ako ng senator dito kay Representative Erwin Tulfo. Pwede bang maging senator to? Sa Abante, puro tayo Abante wala bang urong dyan? Urong? Huwag kang umurong. Kailangan ng sulong. Ahensya na pangontra sa hacker. Pinatatatag ni Tulfo. Ayan, magkakaroon na daw ng hacker institution. Kasi nga daw sa continuous hacking na nangyayari. Ayon kay Tulfo, nakita natin na kung gaano ka-vulnerable at helpless ang mga ahensya natin sa pag-atake ng mga hacker sa mga websites
o mga computer files ng mga government agencies natin. Bagamat naayos naman ang problema after a few days, we want sana na ma-prevent ang mga problemang ito bago pa ang pag-atake ng mga hackers na ito. Alam mo, sa akin, Congressman Tulfo, wag ka nang tayo ng ahensya na tatatag pa ng hacker. Mag-hire na lang ang DICT. Tayo ka pa ng ahensya, masyado pa yung bureaucratic yan. Never mind. Dadagdag ka pa ng mga kung ano yung mga secretary, ganyan. Assistant secretary, dagdag pasahod na naman yan. Hire ka lang ng isa o dalawang hacker dyan sa DICT. Yung mahusay. Di ba? Yun lang yun. Wag na mag-create pa ng agency of hackers ng siopaw. Di ba? Yun lang yung take ko doon. Mag-hire ka na lang ng tao. O kung gusto mo, retainer pa. O lagyan lang nila ng foolproof na yung network system ninyo o topology ninyo, whatever have you. O tapos, magbalik na lang sila every month o every week. Punta ka dito. Retainers na lang. Diba? Monthly. I-retainer mo. Kaysa dadagdag ka na naman ng pasahurin. Another budget na naman niya. Sa mukukunin niya. Tatayo ka ng agency. Siopaw naman. Diba? Let the DICT work for it. Yan ang sahod nila. Yung gawain nila. Diba? O eto, yan ang magandang gawin, no? Another news sa Abante. Taas sahod ng mga IT expert, hinirit. O tama yan. Iminungkahi ni Bohol Representative Christine Alexi Besas Tutor na taasan ang salary grade ng mga cybersecurity experts sa pamahalaan. Correct. Yan kayong mga mambabatas, ang taas ng sahod nyo. Wala makang ginagawa dyan. Yung iba sa inyo, nakaupo lang dyan. Tapos yung mga nurses, yung mga fireman, yung mga frontliners na mga nurses, kung ano among CNAs o whatever, eto pa, cybersecurity, wala! Low grade. Pero yung mga mambabatas na, ano nun dyan you look wonderful tonight. Oh, magkano sahod? Ano salary grade? Diba? Mahigit 200,000 pesos a month. Oh, yung iba kumokontra lang. Makibaka! Oh, 200,000 pesos a month. Di ba? Yung iba dyan, pabiyahe-biyahe lang. Kasi perks ko to. Di ba? O pagdating pala dito sa mga talagang manggagawa na ginagamit ang itong mga to at itong mga to, ganyan, ang bababa ng sahod. Di po ba? O, at least itong si Representative Tutor, nakikita niya. One way to keep some of our cybersecurity experts from going abroad is to raise the salary grade of the IT specialists in government service from those at entry level to supervisory and management position. Correct. Magkano nga ba ang sahod yan? Kung sabi nga ng isang commenter ko, the grass is greener from the other side. Takbo na ako dun kung may chance. Ako din. Ganun din ang gagawin ko. Tingnan yung ginawa ko. Lumayas ako. Diba? Nag-working visa ako dito sa California. Sa tulong po ng aking tito. Naghanap ng employer. Yun. At nasa awa ng Diyos. Naaprubahan naman yung working visa. Diba? Laki sahod Pero yung time na yun, 2001, okay na yung mga nasa ganung sahod. Ang dami kong part-time niya sa Pinas. Ganun pa rin, wala rin. No? Ito po. Ito na, yung huling-huli, yung inyong favorite. Sara Duterte, the Vice President and current DepEd Secretary. No? All of this bruhaha para sa kanya. Pero nasaan siya? Naglabas siya ng statement. Tama na ang pamumulitika. No? Ecclesiastes. A time. O ngayon, anong ginawa niya sa time niya? I think she have a lot of time on her hands. Pasensya naman po Reacto. 100 na naman answers ito. Pag tripan ko si Sara Duterte dito. After niya magsabi niya, we will take yung ahead, yung ating economy. Pero ano ginawa niya? After niya umakyat sa bundok doon sa Cebu. Sabi dito, when in Cebu, Sara Duterte takes 2 peaks in 1 day hiking challenge. Aba, mukhang
May gustong patunayan si Sara Duterte. No? 2 bundok ang inakyat sa loob ng isang araw. Kaya ko rin yan. Magaling din po akong mamundok, di ba? RN2 cents, magaling tayong mamundok eh. Ganyan lang yan, yung oo. Oh, di ba? Eto, si Sara Duterte, no? There is a time. I have a lot of time in my hands. Ecclesiastes. Nangyari na yung sa West Philippine Sea? No. It's always be Russia and Ukraine. Pinag-aawayan yung kompi niya. Saka extra expenditure. Resolution number 10. No. I have to do this. I have to climb the mountain. Ika nga ni Miley Cyrus. It's the climb. I can almost see it. The dream I'm dreaming. There's a lot of voice inside my head. They said I never reach it. Every step I'm taking, every move I'm making, there's a loss. And I gotta get high. Keep pushing on. Ayan. It's the climb. Pakinggan niyo yung kanta ni Miley Cyrus. Ang ganda ng message. Ano yung sinasabi kong it's the climb ni Sara Duterte? Ha? Ecclesiastes chapter 3. A time in every season. And she find time on this particular season. It's the climb. Sara Duterte's Mount Apo Triumph. Port climb and valuable tips. Ayun naman pala. Always have another mountain. I always want to make it move. It's an uphill battle. Ayun, triumphant. Naakyat niya ang bundok ng Mount Apo. It's the port climb. Talagang pinaninindigan niya yung kanta ni Miley Cyrus. It's the literal climb of the mountain. At meron pa siyang valuable tips sa pag-akyat ng bundok RN2 cents. Hindi daw ganito ang pag-akyat sa bundok. Iba. Ha? Ang tindi. Kaya pala. Yung pala yun, sinasabi niyang time for every season. Ecclesiastes. Ewan ko. Duterte, former Davao City Mayor, has already conquered the mighty Mount Apo in her home province not once, not twice, but 4 times. Abay, talagang ang sarap umakyat ng bundok. Baka gusto mo dyan ka na lang. Huwag ka nang bababa. Kasi pag bumaba ka, lalong maingay. Pwede po ba? Pasensya naman, sarcasm lang ha. Huwag kang magagalit, BP ha. Sarcasm lang to. Ngayon, alam ko na. Gusto mo palang umakyat ng bundok. Ako, kaya ko lang akyatin yung bundok ng Susong Dalaga mga kababayan. Yun lang kaya kong akyatin. Ewan ko lang kay RN2 cents kung anong kaya niyang akyatin. No? Ikaw nga RN2 cents, comment mo dyan anong kaya mong akyatin. Huwag mo nang sasabayan yung sa akin bundok ng Susong Dalaga. Ha? Ito pa sabi ni BP. Nakakalungkot dahil nakapulot din ako ng maraming non-biodegradable waste sa daanan. Ay, nalungkot pa yan. Para sa mga nais mag-hike, may dalawa akong paalala. Una, ihanda ang pisikal na katawan sa pamamagitan ng stretching at brisk walking. Pangalawa, huwag mag-iwan ng basura, lalo na ang plastik sa bundok. Ay nako, kung ako aakyat ng bundok, RN2 cents, isama ko ang Makabayang Black. Isama ko si Robin. Isama ko si Bato. At yung iba pa, si Hontivero, si Coco Pimentel. Unang-una, siyempre, physical. Let's get physical. Di ba gano'n? Pangalawa, iiwanan ko na ang basurang dinala ko.
At mga plastik sa bundok na aakyatin ng sasabihin ko, sayonara, dyan na lang kayo. Huwag na kayong bababa. Para hindi po kayo magkalat ng basura. Kasi mga basura po kayo. Ayos. Nakuha ko po yung dalawa yung advice, BP. Ha? Kailangan mag-stretching para hindi mamulikat, hindi hingalin, no? Yung adrenaline nyo is always pumping kasi kailangan kondisyon, di ba? Parang lalaro ka ng basketball kung bigla ka na lang, wala ka man lang stretching, ganyan, no? RN2 stretching, ha? Baka iba ini-stretch mo dyan. Ganyan. O, munting tinig, stretching, ha? Ganyan. Pag walang ganon, malak. Baka mamulikat ka, tapilok ka. Di po ba? Kailangan laging merong sinasabi lang yung ganon, na F-O-R-E, play, ganon, di ba? Grabe. Ito pa, may hamon pa siya. May hinahamon pa siya sa kanyang mountain climbing. Ha? Sino? The same news sa politiko. Ready to climb. Uy, ako ready na pala. Bato de la Rosa accepts Sara's Duterte's Love Mount Apo Challenge. Nako, yan na naman kayo sa love na yan. Ayan, accepted daw, ha? Ito ang sabi ni Mr. Clean, ha? I did treadmill every day despite my being overweight that resulted to the injury. Hulat lang kamaayo ni Ma'am kay katkutan na to. Oy, ewan ko dyan. O, paki-translate na po lang yan. Pasensya naman, di ko na may translate yan. Di po tayo nakaintindi. Pasensya kung nabasa. Ready to climb. It's the climb. O, eto pa po, ha? Eto matindi. Sana, I'm just wishing, just stay there. Just guard the Mount Apo sa mga basura. Yun. Huwag ka nang bumaba. Mas bagay ka dyan, no? Tignan mo, you're on top of the world, di ba? Top of the world, I'm looking down on creation. Di ba? Karen Carpenter. Top of the world. I'm on the top of the world, looking down on creation, looking everything I can find of the love that I found. Anak lang siopaw. Tana, BP, no? Baba ka na lang sa 2027. Yun, maganda yun. Asar na siguro sa akin tong mga Duterte natics na ito. Pasensya naman, sarcasm lang to, ha? Sinasarcasm lang natin ang ating Vice President. Alam ko, joker din yan si Mayora. Ayun, laba ko niyan. Mayora, sana pagbaba mo sa 2027, call me. Call me, baby. Ano? O, eto. Nakababa pala, mga kababayan. Napahintulutang bumaba si BP sa Mount Apo. Eto, sa Manila Bulletin. Last na to. BP Duterte goes plant hunting. Uy, nag-plant hunting naman siya ngayon. Tiyak yun. Alam niyo kung bakit siya mag-plant hunting. Ha? Diyan sa Quezon City. Ha? Bakit siya nagpunta? Plant hunting lang eh. Ito sabi niya. Kamakailan lang, nagdesisyon ako maglagay ng maraming halaman sa loob ng bahay para mabigyan ito ng vibe na parang nasa gubat. O, sabi ko na nga. Ang next na pupuntahan nito, Amazon. Yung magubat. Uy, RN2 cents, magubat daw. Bundok na magubat. Ay, nako. Sabi ko na nga. Baka naman, buti niya sinabing, naisipan kong magtanim ng halaman sa Mount Apo, sa top of the world. Naawa po ako. Wala po akong nakita ni isang puno doon sa top of the world ng Mount Apo. Kaya po ako bumaba, pumunta sa QC, at doon ko ilalagay ang halamang aking mabibili. Kasi daw maganda daw yung magubat. Kaloka ka, BP. Ano ang pinagsasabi mo? Naboryong ka na ba, BP? Ay, kaloka ka mo naman ba, BP? I love this girl. I love you, girl. I love you, madam. Sarcasm lang ulit, ha, mga Duterte natin. So, huwag kayong mag-aansab. Sinasarcasm ko lang ang BP. Kayo naman, no? Just chill out. Relax and have fun. And the expense of BP. Siyempre nga naman. Oh, alam pa lang,
lagi na lang iisipin, wala akong kompi. Wala akong kompi. Ganon. O, yan na. O, di ganito na lang gawin niya. Mamundok siya. Maghalaman siya. Next na gagawin ito, either punta siya ng Amazon, yung forest, or magiging fisherwoman na siya. I'm just gonna go to the laot-laot dyan sa West Philippine Sea. I'm gonna catch tuna. O, yun. Diba? O si Elora, hulihin ko si Elora. Nadamay pati si Elora dito. Hindi po daw maganda daw po ilagay sa bahay nila yung talagang green. Kasi ng color niya, green-minded siya. Ay, mali, hindi siya green-minded. Di ba green color? Ang favorite niya ay mga halaman. Green. Just like me. Di ba? Ha? Perfect. Just like me. Green. Green, green grass of home. Ayun na naman, napaawit na naman tayo. Mukhang iba naman yung green, green grass of home na yan. Di ba? As I step down from the train, and there to meet me is my mama and my papa. Down the road I look, and there runs Mary, hair of gold and lips like cherry. It's good to touch the green, green grass of home. Search nyo yung kanta na yan. Nakakaiyak. Sayang si Mary. Ay, VP, tama na nga. Natatawa na ako sa'yo. Ayan po ang pinagagawa ng inyong Vice President and current DepEd Secretary. Chill-chill lang. Akyat-akyat sa bundok. Mamulot ng basura. At gawing gubat ang tahanan. Di ba? Ecclesiastes chapter 3. There's a time. And she have a lot of time, di ba? In her hands. Buti lang di sinabi ni BP. Cause I'm living on a jet plane. Don't know where I'll be back again. O dapat yun na lang ang kinanta natin. Asar talo na naman ang mga ano dito, mga Duterte natics. Pasensya naman, chill-chill lang. Ma'am BP, si Tokis, inaasar ka oh. Sasabihin lang sa inyo ni Inda. Ay, okay lang yung mga dudong at dudang. Magpakasaya dyan si Tokis. Mamaya mag-utot-utot na yan. Ay, siya po, mga kababayan, ano po yung masasabi dyan, ano? Yung ating mga manbabatas, todo ang suporta kay Speaker Martin. Si Erwin Tulfo may panukala, pero I don't like it. Meron namang isang manbabatas, si Representative Tutor, na gustong taasan ang mga sahod ng IT professionals, at si BP umakyat ng bundok, bumaba ng bundok, bumili ng halaman para gawing gubat ang tahanan. Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye bye. God bless.